Dalawang cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang nagde-design tayo ng mga cakes natin, pag-usapan natin yung isang nabasa ko na tanong ng ating co-baker sa isang baking group. Amazing! Ang tanong niya, paano po yung setup ninyo sa payment kapag kasukin nyo na si client? Payment first pa rin po ba dapat, di ba? Paano po kung naipon na yung balance niya to 50k? Cakes and other pastries po ito, tapos ang hirap niya talaga singilin. Mukha ka ng kawawa sa chat ninyo na please bayaran niya na, paulit-ulit lang na magsasend ng resibo at na-transfer na pero wala pa rin. Naku, dito palang red flag na talaga si customer sa akin. Kapag ganito kasi, though hindi ko pa talaga na-experience to kasi ayoko yung gumagawa ako ng cake nang walang bayad dahil iniiwasan ko nga talaga na mangyari ito. Suki man siya, kakamag-anak or kakilala pa. Tapos imagine niyo umabot ng 50,000 yung balance nung customer doon kay baker. So, ibig sabihin, maraming beses na itong umu-order nagpapatong-patong na dahil hindi niya binabayaran ng buo yung mga previous na orders niya. Naku, napakabait itong baker na ito kasi kung sa akin talaga ito, kukunyatan ko itong customer na ito, promise. And then, bukas may order na naman siya. Gagawin ko po ba or hihintayin ko na ma-full payment niya lahat ng balance niya? At kung sakali na makapagbayad na, papa-orderin ko po ba siya? Naku, huwag mo nang pag-isipan yan. Hindi na dapat pinag-iisipan niya. Napakalaking pera ng 50,000. Si client po is suking-suki ko as in ang dami niya na na-order sa akin noong una nagbabayad naman ng maayos. Pero nitong January, umabot na talaga sa hindi nagbabayad on time at umabot na sa 50k ang balansa niya. Sinisingil ko naman talaga siya dahil pag lumaki pa, baka mas mahirap na makapagbayad. Ano po ang magandang gawin sa kanya? Ano mga mi, sa tingin ninyo, ano ang magandang gawin dito sa eksenang ito? Dahil para sa akin, kung ako sa iyo, ipapabayad ko ng buo yung 50,000 na yan na balanse dahil naku, sabi ko nga kanina, hindi mapupulot ang 50 ha, napakahirap niyan, hagilap lalo na sa panahon ngayon. Kapag hindi nagbayad, naku, ipabarangay mo na yan, pablatter mo na yan hanggang sa makapagbayad dahil hindi yan magbabayad ng buo sa'yo, nasanay na. Lagi ninyong tatandaan na ang tao, kapag kaya nilang umabuso, aabuso at aabuso yan. Kaya, huwag tayong masyadong mabait at hindi porket order ay order. Alam nyo yun, nandun na tayo na mahirap ang buhay at napakatumal ngayon. Kaya nakakatuwa na kapag may umu-order sa atin, di ba? Lalong-lalo na kapag yung suki natin, ibig sabihin sarap na sarap sila sa gawa natin, di ba? Pero matuto tayo na mag-create ng boundaries. Hindi lang yan sa kapamilya natin, hindi lang sa mga kakilala, kaibigan, isama nyo na rin yung mga suki, lahat. Dahil alalahanin ninyo, business po ito. Nagtayo kayo ng business dahil meron kayong pangarap at goal sa buhay na sana one day ay umasenso kayo, di ba? At mapalago ninyo ang business ninyo. Pero paano kayo aasenso kung mabait kayo at lagi nyo na lang pagbibigyan ng mga taong mapang-abuso, di ba? Amazing! Isipin nyo na lang na sa mga malalaking negosyo, for example, si RR o si Goldie, kapag basuki ka na nila, may VIP treatment ba? Di ba wala? Kapag suki ka na nila, kahit araw-araw ka pa umorder ng cake sa kanila, pipila ka at magbabayad ka. So, dapat as a business owner, gumawa ka ng patakaran sa iyong business at dapat yung patakaran na yon ay hindi mo babaliin para kahit kanino. Mapakaibigan, kapatid, kahit asawa mo pa yan, kahit sarili mo. Dapat palagi ikaw lenient at yung mga rules na ginawa mo ay 100% mong susundin nang sa gayon, walang aabuso sa'yo. At kapag walang umabuso sa'yo, tahimik ang buhay mo, meron kang peace of mind at higit sa lahat, masaya ang lahat. Diba? Dahil ang mga tao, kung may pambili talaga yan, order naman yan So, hindi mo sila kailangan pilitin, hindi mo sila kailangan i-please, hindi mo kailangan ibaba yung presyo mo, bigyan ng discount, pautangin, gawing hulugan ang mga produkto mo para lang bumili sila. Huwag ganun, malulugi tayo doon.
Okay? Naku, nakakatuwa palang i-discuss yung mga ganitong bagay-bagay. Kung meron kayong mga katanungan or experiences na gusto nyong i-share, i-message nyo lang ako para ma-share din naman natin sa iba. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!